Illegal na nga ang negosyo, sila pa ang mayabang na mag-aamok ng suntukan sa gitna ng daan. Mga kababayan, ito na naman ang eksenang hati ang opinyon ng taumbayan. Nasa katwiran ba ang mga vendors na ito? Kung kaya namin mag-arte ng pwesto dyan. Talagang hindi kami magharang dito. Wala. Talagang gutom. Talagang samantalahan na. Kung mahuli kami o ano, ang masaklap, kung mahuli ka, hindi mo na makukuha yung kariton mo. O dagok lang ang mga ito sa mga naghahanap buhay ng legal na may mga pwesto. Sobra na po ang dami, mula dulo to dulo na po yan. Hindi na po na kami nakakabenta, yung mga may pwesto po. Hindi na po nakakabenta dahil po dyan sa mga bike na mga ganyan. Tama naman po yung ginagawa ng ating City Hall. Kayo na ang humusga mga kababayan. Sa isinagawang clearing operation sa Kenneth at Pinalad Roads, Barangay Pinagbuhatan, Pasig mga kababayan, tumambad sa team ni Mayor Vico ang mga illegal vendors na nagkalat sa tabi ng mga bangkota kahit na nabigyan na ang mga ito ng notice o warning dahil sa mga pagbebenta ng mga ito sa maling pwesto. Ilang vendors ang umalma. May sigawan, may tensyon. May mga muntik pang mauwi sa pisikalan habang kinukumpiska ang kanilang mga paninda. Makukulong ka. Ilan yun na, alam mo na yung operation eh. Kanino ka na operation to. Dito natin makikita mga kababayan na umiiral talaga ang batas sa Pasig. Kaya naman, mahalagang maintindihan din natin. May mga batas na umiiral. Republic Act 7160 Local Government Code. Nagbibigay kapangyarihan sa LGU na ipatupad ang ordinansa at regulasyon sa paggamit ng kalsada at bangketa. Presidential Decree 1096 National Building Code.
Ipinagbabawal lang anumang istruktura o harang sa public sidewalks at roadways nang walang permit. Local ordinances or anti-obstruction rules. Ang bangketa at kalsada ay para sa publiko, hindi para sakupin ng negosyo. Posibleng kaharapin ng lalabag, confiscation, multa, administrative penalties. Sa panayam, iisa ang hinaing ng ilan. Tama lang naman yung mag-cleaning yung mga tao dito. Yung nga sana, pag-isipan niyo naman yung mga mahihirap kung paano magtrabaho, kung paano magsweldo. Eh hindi naman nila nagagawa yung sweldo ng tao. Sana gawin nila. Sa gano'n, walang magbebenta dito sa labas. Eh ang problema, wala kaming kakainin. Kundi andito lang kami yung buhay namin sa kalye. Sana maawa naman sila sa amin. Hindi yung kala mo, gusto namin magbenta. Hindi, ayaw din namin. Gusto namin magtrabaho. Eh wala. Matanda, hindi na makapasok. Yung hindi marunong magbasa, hindi makapasok. Sana yun ang gawin nila. Sa ganun yung tao, hindi nagagalit sa kanila. Yan ang tandaan ninyo. Hindi titigil ang tao magbebenta dito kasi wala na silang kakainin. Mabuti kung pwede kami pumunta sa government na pahingin pagkain dito. Hindi. Kayo iba, kala nila, harang dito, harang doon. Siyempre, saan kami titinda? Eh kung meron trabaho, na talagang husto, nga meron ng kunyari, yung mga anong pwedeng gagawin, hindi na kami magtitinda dito. Yun ang isa. Nagkakataluhan, nag-aaway-aaway ang mga bahay dito kasi saan sila titinda? Anong kakainin nila? Gusto nila mamatay yung tao sa gutom? Kung talagang masa sila, sana maintindihan nila yung hirap ng buhay ng tao. Government ang nanay ko dati kay Marcos. Kaya alam nila kung sino ako. Siyempre sa hirap ng buhay, kagaya ko. Nangangalakal na rin ako. Nagtitinda ako sa labas kasi wala. Ano kakainin namin? Hindi naman pwede magnakaw tayo. Mayor, sana maintindihan niyo yung mga tao. Ngayon, kung talagang gusto niyo mawala ito, bigyan niyo ng trabaho yung mga tao. Bali matanda, hindi marunong magbasa, kailangan gawin nila yun. Sa ganun, hindi na sila nagtitigil. Kagaya itong isa. Alam mo yan, siguro, nag-uutang pa yan. Sa ganun, mabuhay lang sila. Eh kung kaya namin mag-arke ng pwesto dyan. Talagang hindi kami magharang dito. Eh wala. Talagang gutom. Talagang samantalahan na. Kung mahuli kami o ano, ang masaklap, kung mahuli ka, hindi mo na makukuha yung kariton mo. Pero kontra dito ang mga vendors na nagninegosyo na may mga kaukulang permit galing sa Pasig City Hall. Gutom ka na. Kasi po ang mga vendor, paano na lang po kung ganito lagi? Siyempre, yun lang po yung pinagkikitaan namin. Eh, may 4 na anak po ako.
college na po. Kaya kailangan namin kumayod. Wala naman po kami ibang pinagkukunan na na mga panggasto sa mga bata. Siyempre ngayon, mahal ang mga bilihin. Yung mga mga project pa ng mga anak. Kaya unawaan din nila kami. Dapat pagpasensyahan nila kami kasi ganito lang talaga yung namin. Mahirap din po kasi kung saan-saan kami kukuha ng panggastos namin araw-araw. Ito ang mahirap na katotohanan sa urban governance. Hindi pwedeng puro awa. Hindi rin pwedeng puro batas lang na walang konsiderasyon. Ang hamon sa gobyerno, ipatupad ang batas, pero humanap din ng pangmatagalang solusyon. Tulad po nila na may pwesto, mas okay po yung kasi yung iba po kasi yung mga nakukuha walang pwesto, so hindi sila nakakabayad ng mas po kasi yung nagbabayad ng pwesto. Nakaharang sa kalsada talaga kinukuha yan. Bawal talaga yung nakahan sa kalsada, di ba? Wala sila magagawa dahil trabaho nila yun eh. Ang mahirap yan, yung walang-wala, talagang nagkakawala. Mga pasaway man sila, di ba? Kung di kayo nagpapasaway, hindi magkakaganyan kayo. Ilalagay yun sa lugar ng trabaho, di ba? Ay tama ho yan, para malinis po yung ating yung daanan po dito. Kasi sobra na po ang dami, mula dulo to dulo na po yan. Hindi na ho na kami nakakabenta, yung mga may pwesto po. Hindi na ho nakakabenta dahil po dyan sa mga di-bike na mga ganyan. Tama naman po yung ginagawa ng ating City Hall. Kaya yung mga sasakyan na papasok dito, hindi na ho talaga nakakapasok. Tapos sa daming naaaksidente dito kasi nasasakop na nila yung mga bangketa eh. Alas 8 naghuhulihan alas 9. Pero yung mga yan nagtitinda, alas 6 pa lang nandiyan na sila. Lalo na hapon, ang dami po dito niyan. Kaya yung mga di na rin talaga kumikita eh. Sa Tama Pasig, yung ginagawa malinong nila. mensahe. Kumuha na lang po sila May ng tamang panuntunan, pwesto para may sila batas, hindi tatakbo-takbo. at ito ay ipinapatupad na. Pero ang mas malaking tanong mga kababayan, paano natin babalansehin ang kaayusan at kabuhayan? Ano ang mas makatarungan? Ano ang mas makatao? Comment nyo nga ang suhestyon nyo at pag-usapan natin sa comment section. Ako nga po pala ang Kuya Gino na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.